Meron po talagang mga tao na sadyang ang kakapal ng muka at walang hiya. Amen? Sino yung mga makakapal na muka at walang hiya? Yun yung mga taong nagkamali na sila, nagkasala na sila, nakasakit na sila sa iyo, pero wala man sa kanila. Anong tawag niyo po doon? Hindi ba makapal ang muka? Di ba walang hiya? And to make matters worse, hindi pa marunong humingi ng pasensya, hindi pa marunong humingi ng tawad, hindi man mababasa sa labi nila yung salitang sorry. Kaya nga, ang kapal-kapal ng muka, mga walang hiya. Mahirap bang sabihin yung salitang sorry? Bakit ang hirap para sa mga ilan sa atin na aminin na nagkamali sila? May dalawang dahilan daw po eh. Una, nahihiya. Pangalawa, kasi pag inamin mo nagkamali ka at nagpasorry ka, lumilitaw ka daw na mahina. Pero tanong ko po sa inyo, ano ba talagang tunay na nakakahiya? Di ba mas nakakahiya yung nalaman ka na, nakilala ka na, nagkamali ka na, hindi mo pa inaamin? Yun yung nakakahiya. At ano ba ang tanda ng kahinaan? Hindi po mahina ang mga taong hihingi ng sorry. Hindi po kahinaan yung humihingi ng patawad. Actually, it is the opposite eh. Pag humingi ka ng tawad sa isang tao, that is a sign of strength. Yun ay tanda ng lakas at ng tatag. Bakit? Ang hirap ngang sabihin yung salitang sorry eh. Ang hirap nga na humingi ng tawad. Pero nagawa mo pa, hindi po ba lakas yun? Tanong, si San Pedro ba humingi ng tawad sa Panginoon? Hindi rin po, no? Kahit na paano mo pagbalabaliktarin ang ebanghelyo, hanapin mo, wala kang makikita nakasulat, nabanggit na sinabi ni San Pedro, Panginoon, pasensya ka na. Nagkamali ako. Lord, sorry, 3 times dininay kita. Wala! Pero meron tayong ibang narinig. Meron tayong ibang nakita. Peter did not apologize to the Lord. Yes. But Peter said to the Lord, I love you. And Peter showed this love in his mission and in his sacrifice on the cross. Pinako din sa krus si San Pedro at pinabaliktad pa nga niya eh. Dahil sabi niya, hindi ako karapat-dapat na mapako sa krus kamukha ni Jesus. Ibaliktad niyo ang krus. Kaya nga po ang paalaala sa atin, kung hindi ka makakahingi ng tawad, kung mahirap para sa iyo ang humingi ng pasensya sa iba, sana naman huwag kang magtipid sa pagsasabi ng mabuti, lalong-lalo na huwag mong titipirin yung salitang I love you. Kung hindi ka man makakahingi ng sorry, pasensya sa